praise. Hello, good morning po sa atin lahat. Tayo po lahat ay tumayo upang simulan po natin sa panalangin. Atin pong iset ang ating mga puso upang sa ganun mapurihan po ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We humbly bow to you, Lord God. We just come to you today, Father God, to praise you and to worship you, Lord. Hallelujah. Thank you for your faithfulness, O God. You are our Jehovah Jireh, our provider, Lord. Hallelujah. All that we have comes from you, Lord, or comes from you, Lord Jesus. And you really blessed each and every one, O Lord Jesus. We ask your holy presence, Lord, be upon us to continue to guide each and every one of us on how we praise and give back to you for all the love that we've felt to you, Lord Jesus. Hallelujah. We ask you, Lord, na pakadaluyan mo rin po, Panginoon, ng Espiritu Santo, Father God, sa ang bahay panambahan, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga kapatiran na naririto, Lord God, upang sa ganoon, sila po'y magbalik loob, ay sila po'y magbalik. Pasalamat sa iyo, Father God, sa lahat po ng nagawa mong maganda sa kanilang buhay. Hindi makalawas manin, Panginoon. I-bless mo rin po, Panginoon, ang aming pastor, Father God. I-anoint mo rin po siya, Panginoon. Ikaw po ang siyang makita sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa paggagamit mo sa kanya nga isuti mang ipaduyak-yak iti sasaom, Lord Jesus. Hallelujah. Ket kastamit apo iti pangit paduyak-yak na iti sasaom, Lord God. Ket adu iti kakabsat mi nga makadingeg, ket adu iti ma-enlighten, Panginoon, sa bawat salita na maririnig po nila nanggaling sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. I-bless mo rin po, Panginoon, ang mga mga music ministry, Father God, ang bawat isa, Panginoon, na gagamitin mo sa araw na ito, Father God. Na siya pong instrument, Father God, na upang sa ganun ma-feel po ang bawat isa ang Espiritu Santo mo, Father God. Pakadaluyan mo sila ng Espiritu Santo, Lord Jesus. Hallelujah. I-bless mo po ang bawat isa sa kanila. Pakataiba na maging lagi pong magpuri sa iyo, Panginoon, upang sa ganun lagi pong sila ay magamit sa kapurihan ng iyong pangalan, Lord God. Hallelujah. At ang bawat isa, Panginoon, na naririto, Lord God, i-bless mo ang bawat isa, anuman po yung mga hinihiling po nila, Father God, anuman po yung mga dinadalangin po nila sa iyo, Father God, dinudulog sa iyo, Father God. We pray, Father God, na ibigyan mo po ng victory, Father God, anuman po yung mga idinudulog po nila. Idinudulog po namin sa iyo, Lord God, sa araw na ito, Lord Jesus. Hallelujah. Patawarin mo rin po, Panginoon, ang bawat isa, anuman po yung mga nagawa po namin pagkukulang, anuman po yung mga nagawa po namin hindi maganda sa iyong harapan, Father God. Hinihiling po namin ang iyong kapatawaran sa bawat isa sa amin, Lord Jesus.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. So bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko munang batiin ang ating mga kapatiran worldwide. Good morning everyone! And of course, sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Hayaan po natin na ang Panginoon ang kumilos sa umagang ito. Umikot po tayo, batiin po natin ang ating mga kapatiran. I-share po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. Amen! Hallelujah! Yan, pwede po natin yakapin ang ating mga kapatid. Kamayan pong bawat isa.
Woo! Hallelujah! Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Jesus. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Yeah! God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus reach the God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. All together. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Yes, Jesus. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Woo! God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here.
sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Thank you for this opportunity, Lord God, na kami tinipon mo sa lugar na ito to worship you in spirit and in truth, Lord God. It says in Hebrews chapter 10, verse 22, let us draw near to God with a sincere heart, with full assurance of faith. It requires humbling ourselves. Magpakumbaba tayo kumay tisangwanan ni Apo Diyos. And we acknowledge that we need Him. We need Jesus in our lives. When we draw near, God promises to come closer, offering cleansing, lifting you up, and establishing in Him. So let us draw ourselves to God. Let us realign ourselves to God today. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. Yes, Jesus, to hear you say that I'm your friend.
voice. Hallelujah. Yes, Lord God, this is our prayer. You're all that we want, said Jesus. Oh, hallelujah. Once again, let's sing this song with our heart. You're all I want. You're all that we want, said the Lord. We need you, Jesus, in our lives. Oh, hallelujah. You're all help me know you are. Come on, church. Sing. Sing hallelujah. All I want. Open your mouth and worship Him. You're all that we ever needed, the Lord Jesus. Kailangan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Help me know you You're all I want. You're all that I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Once again, you're all I want. Jesus, you're all I ever needed. You're help me know you help me know you are near. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Patuloy natin damhin ang presensya ng Panginoon. Believe that God is here in this place right now. Feel His touch. Feel His warm embrace. It says in Psalms 32 verse 7, You are my hiding place. You protect me from trouble. And you surround me with songs of deliverance. So right now, Father God, we pour out our worship to you. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba. We thank you, Lord God, for we have found the safest place in you, Lord God. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, church, kausapin mo ang Panginoon. Speak to God right now. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, lay them down before the Lord. Put your trust in Him. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Let's continue to meditate the goodness of God in our lives. You are my hiding place. You are
I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Trust in you. I will trust in you. Yes, Jesus, we trust you, Lord God. We choose to trust in you, Jesus. Thank you for making us strong. Oh, hallelujah. Of the Lord. Once again. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord God. We thank you, God, for you are a refuge. You are a protector. You are a source of comfort, oh Lord God. During times of trouble and fear, Lord, you are our strength. You are Abba Father. Hallelujah. Oh, we choose to trust in you, Jesus. Hindi kami matatakot, Panginoon. Sapagkat pinangako mo, Lord God, sa amin na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan, O Lord God. Anumang bagyo ang dumating sa aming buhay, alam namin, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Sapagkat you are always here in our hearts, O Lord God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Feel the presence of the Lord. Hallelujah. Let's open our hearts. Let the Holy Spirit move in its heart. He's moving right now. He's with you. He's working in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are a place, Father God. You're all we want, Father God. Thank you, Jesus. Thank you for your embrace, Lord Jesus. Thank you for your holy presence. Hallelujah. Ayan mo, Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy na daluyan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Naramdaman namin, Panginoon, yung dakilang pag-ibig, pag-iyakap, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, ngunit muli kami tinawag, O Diyos, para sa iyong purpose, Lord God. We thank you for your love, Jesus. Thank you for your grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kumilos ka sa bawat sa mga. Maraming salamat. Hallelujah. Kayong may taas, kayo mapupurihan sa umaga. Ito po kami nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Good morning. Yan. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. This morning, nasa
Fourth week na tayo. Amen. Nasa 4 na linggo na tayo sa ating series entitled Realign. Amen. Realign. Sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. So, ibig sabihin, pag nakipag-isa tayo sa ating Panginoon, amen, yung ating direksyon ay nagbabago na. Binabago na ng Diyos ang ating direksyon. Yung dati nating gusto, hindi na yun ang nasusunod. Binibigyan tayo ng Panginoon ng bagong kompas, bagong direksyon, di ba? The old has gone. Natapos na yung kalimutan na natin yung nakaraan sapagkat babaguhin tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng bagong direksyon. Yan yung topic natin nung first week, mga kailaw. Amen? Then, just like Peter and Andrew, kung natatandaan natin sa first week natin, si Peter and Andrew, they were not just fisher of fish, pero ang Panginoon ay ginawa nilang fishers of soul, di ba? Nagkaroon ng bagong direksyon ng kanilang buhay. Hindi na lang sila mangingisda ng isda, pero nangingisda sila ng kaluluwa. Kaluluwa, mga nais na iligtas ng ating Panginoon. Amen? Pag nandun tayo sa ating Panginoon, nung tinanggap natin bilang Diyos ang tagapagligtas ng ating Panginoon, the old has gone. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng new identity ng ating Panginoon. Bagong pagkatao. Pinapalitan yung ating mga pangalan. Just like Levi, nung second week topic natin. Levi, kung natatandaan natin mga kailaw, si Levi ay isang tax collector, and that time, napakasama ang tingin ng mga Jews sa tax collector, lalo na kay Levi, kasi nga, mandurugas, corrupt, mga kailaw. Pero, binago ng Panginoon ang kanyang identity, pinalitan ng kanyang pangalan. Ginawang from Levi to Matthew. So, ibig sabihin, hindi hadlang sa Panginoon yung ugali natin before, yung mga weaknesses natin before, yung mga masama nating ugali sapagkat ang Panginoon mismo ay ginawa niya si Matthew na isang truth teller, tagapagsalita niya. Ginawa siyang apostol, amen? Writer ng isa sa mga New Testament. So, walang imposible sa ating Panginoon kapag tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Binabago niya yung ating old identity at binibigyan tayo ng bagong identity. New values. Binabago niya rin yung ating mga pananaw, mga kailaw. Pag nandyan ka na sa ating Panginoon, binabago niya yung ating mga pananaw. Rini-reset niya yung ating hearts. Hindi lang yung gusto na natin ang mangyari, hindi na lang nakapokus sa sarili natin. Pero binabago yun ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay hindi ka na lang nakasentro sa puso mo, nakasentro sa mga desires mo, nakasentro sa nais mo sa buhay, pero nakasentro na rin sa purpose ng ating Panginoon. Nakasentro na rin doon sa nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi na ako, pero tayo ay sila. Iniisip na natin sila, di ba? Kawawa naman sila, iniisip na natin sila. So, binabago ng Diyos yung ating character, yung values natin, yung direksyon ng ating buhay, mga kailaw. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Umalis na pala sila, Sister Janice, no? Pumunta na sila sa Rojas, no? Well, yun nga, binabago yung ating identity. Last Friday yata nung nagkaroon kami ng mga kwentuhan dito, nung nagkaroon tayo ng
prayer meeting o ang tawag doon? Encounter. Nagkakantsawang kami mga lalaki, di ba? Kasi si Brother Martin, sabi niya, parang na-appreciate na niya yung mga trabaho ng mga misis. Sabi, taga-hukas, di ba? Tagalaba, ganyan, yung mga misis natin. Tapos nung siya na ang ng tagalaba, tigas na to, tagalaba, tiga-hugas, ganyan, siguro tagalinis na sa bahay, ganito pala kahirap, sabi niya. Kawawa naman yung mga asawa pala pag sila lang ang nagtatrabaho, naglilinis sa bahay. Nung ako na gumagawa, hirap na hirap ako. Ang sakit na nung mga kamay ko, ganun. Kwento siyang mga ganun, makailaw. Amen? Ganun din si Brother Gani. Sabi niya sa akin, wala sa kasi Sabi niya kasi sa akin, parang ako din yan, Pastor Walden. Ako din yan, Brother Walden. Ako tiga hugas, ako tiga linis sa bahay, sabi niya. Lahat din ay trabaho ko, sabi niya ganon. Di ba? So, sabi ko naman, sabi ko, pareho tayo. Ako din ganyan, sabi ko naman, di ba? Kaya pare-pareho tayo. Kaya napakabuti ng Panginoon, so blessed tayo kasi nga napaka-babait ng mga asawa nating mga babae. Palakpakan naman natin mga lalaki, yung mga ating mga babae na ating mga partner, di ba? Ang sisipag nila, ang hirap pala yung ginagawa nila. Minsan tayo taga-utos lang, nakaupo, pero ang hirap pala yung ginagawa ng kanilang buhay. So, tayo, di ba, binabago tayo ng ating Panginoon. Siguro that time naman, kung chismosa tayo, chismis natin, nagchichismis tayo na parang sinasabi natin na si Brother Gani pala o si Brother Martin o si Brother Edgar ano pala yan under pala yan di ba? Siya pala nagtatrabaho lahat ng bahay, parang ganyan. Sinichismis natin before. Pero nung binabago tayo ng Panginoon, hindi na yung ugali na under, hindi na yun ichinichismis natin. Ang ichinichismis na natin ay yung mga bagay-bagay na ginagawa niya sa kanyang bahay, sa kanyang pamilya, na napakasipag pala. Napakasipag ni Brother Egay. Di ba? Bagamat tagaluto, tagahugas, napakasipag. Di ba? Ganon din si Brother Gani, si Brother Martin, napakasipag. So, that time, nung binago na tayo ng Diyos, nagbibigay na tayo ng buhay. Before, naninira ka kasi chismis, sinasabi mo, yung pangit na ginagawa ng kaibigan mo, ganyan. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, binabago niya yung ugali natin. Ginagamit natin yung pagkachismosa natin, pagkachismis natin para magkaroon ng buhay ng ating mga kapwa. Amen? So yun. Amen? Hindi na lang nakasentro sa ating sarili, pero nakasentro na sa ating, yung nais, yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. So, again, sabi niya dyan, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, ibig sabihin, pag nakakonekta ka sa ating Panginoon, wala na yung old. Dahan-dahan na binabago ng Diyos ng ating buhay, mga kailaw. Hindi natin kaya yung baguhin ng ating buhay. Pero, pagkasama natin ng Panginoon, kaya niyang baguhin ng ating buhay. Just like Peter. Si Peter, mga kailaw, hindi niya kayang baguhin yung kanyang buhay. Pero nung kumilos ang Diyos, hindi hindrances yung weakness niya para gamitin siya ng Diyos na tagapagsalita niya. Ang daming naligtas sa kanyang buhay. 30,000 nung na-receive niya yung Holy Spirit galing sa ating Panginoon, 30,000 na naligtas nung siya ay nag-share ng salita ng ating Panginoon. Just like Matthew, amen? Si Matthew nung Levi siya, hindi rin yung hindrance, yung corrupt, mandaraya, corrupt siya, hindi yung naging hindrance para gamitin ng ating Panginoon, mga kailaw. So yung mga weaknesses natin, hindi yan hindrances para gamitin ka ng Panginoon sa bagong topic natin ngayon. Ang sabi niya dyan, the mission. Amen? Mission. Hallelujah. Yan, the mission of restoration. Okay? New mission.
So, ibig sabihin, nakita natin yung mga weaknesses ng mga Bible character na examples natin, Matthew, Peter, hindi yon naging dahilan para gamitin ng ating Panginoon. Ganon din tayo mga kailaw. Amen? May mga weaknesses tayo. Meron tayong mga sagabal kung sa tingin natin, pero hindi yan ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kayang i-restore yan ng ating Panginoon. Amen? Just like Peter. Ang sabi niya dito sa Luke 22, chapter 61 to 62, sabi niya doon, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, 3 beses mo akong ikaila. Sa 62, sabi niya, lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. So, kung natatandaan nyo, bago ipako ang Lord, ang sinabi ni Pedro that time, Simon Pedro sabi niya, mamamatay muna ako. Mamamatay muna ako bago kanila makuha. Kasama mo akong mamamatay. Yun yung mga promise niya sa Lord. Pero, nung dinakip na ang ating Panginoon, anong ginawa niya? Diba? 3 times, mga kapatid. 3 times mga kailaw na itinatwa niya ang Panginoon. Nung nandun siya kayo, nga box parang bonfire. Nagpapainit sila kasi malamig that time. Nakita siya ng mga taga-ron. At sabi nila, kasama mo yata si Jesus eh. Sabi niya, hindi. Hindi, ikaw nga talaga. Kasama mo siya. Hindi. Sa pangatlong beses na itinatwa niya, naalala niya, tumilaok na yung manok. Tatlong beses mo na itatwa bago tumilaok ang manok. Imagine yung pagtanggi. Diba? Imbaga ni Pedro nga namamo ni Jesus Christ. Imagine di diyang imbaga na nga hangkom amo dahi tangang tao since nung nakakilala siya sa kanya, nung tinawag siya ng Panginoon, kasama na niya. Diba? Kadwa-kadwa na dahi ito yan, nag-isaya siya to Word of God. Pero nung dumating yung pagsubok, diba? Dumating nung pagsubok sa kanya, kilala mo yan, kasama mo yan, kadwam dahi ta. Pero sabi niya, hindi ko kilala yan. Amen? Hindi niya inamin na kilala niya ang ating Panginoon. So, naging hindrance ba yun? Naging hadlang ba yun para gamitin siya ng Diyos upang magpatuloy sa kanyang misyon? Hindi. Amen? He restored Peter, mga kailaw. Despite na itinatwa niya ang ating Panginoon 3 times. Kung ikaw yun, napakasakit, di ba? Sobrang napakasakit. So, ibig sabihin, failure was not the end of Peter's calling. Yung pag-fail ni Pedro na itinatwa niya ng Panginoon ng 3 beses, hindi yun naging hindrance para gamitin siya ng ating Panginoon, mga kailaw. Ganon din tayo. May mga weaknesses tayo, mga kailaw. Hanggang ngayon, may mga weaknesses tayo. Minsan sinasabi natin, haanak may kari, kini Apo Diyos. Haanak may kari, agserve ken kuana. Kasi ang tinitingnan mo, yung weaknesses mo, yung pagkukulang mo. Amen? Yung mga nagawa mo, nasa tingin mo, Lord, hindi na ako kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Parang ayaw ko nang mag-serve, Panginoon, nahihiya na ako sa iyo. Pero si Peter, 3 beses, ang Panginoon mismo yon itinatwa niya 3 times. Di ba? Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala talaga yan. Hindi ko nakasama niyan. 3 times, mga kailaw, tinatwa niya ang Panginoon. Pero, hindi yon ang tinignan ng ating Panginoon. Ganon din tayo, mga kailaw. Hindi titingnan ng Diyos kung ano yung mga weaknesses natin, ano yung nagawa nating kasalanan, ano yung mga pagkukulang natin. Pag nais kang gamitin ng Diyos, hayaan mo lang kumilos. At ang Diyos ang magre-restore, ang gagawa na yan. Just like Peter. Di ba? Sabi niya, maghapon na kami magdamag,
Naghuli ng isda pero wala kaming nahuli. Pagod na kami. Pero nung sinabi ng ating Panginoon, ihulog mo dyan. Bagamat sa isip niya, bagamat siya nagreklamo, dahil magdamag fisherman to magaling, di ba? Kaya alam niya na kung maraming isda ang dapat mahuli, alam niya na yon, kabisado niya na yon. Tapos that time, maghapon na, magdamag sila ng huli ng isda, pero wala silang nanghuli. Tapos sasabihin lang ng Panginoon, diyan mo ibagsak yung pan mo, yung tabukol mo. Diyan mo ilagay. Itabukol mo diyan sa tabi ng bangka mo. Anong nangyari? Di ba ang daming isda? Ang daming nawala. Si Peter ba ang gumawa nun? Hindi, di ba? Yung presensya ng Panginoon, yung Diyos mismo ang gumawa ng makailaw. Kaya nga, kung may weaknesses ka, hindi mo dapat titingnan yon. Hindi natin dapat titingnan yon. Kung may pagkukulang tayo, hindi dapat nating titingnan yon upang sa ganun ay mag-mission tayo para sa Panginoon. Hindi tayo ang gagawa nun. Just like Peter, hindi niya ginawa kung paano makahuli ng marami. Pero nung sinabi ng Panginoon at sumunod siya, anong nangyari? Ang dami nilang huli. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa buhay natin, mga kailaw, pag sumunod tayo sa ating Panginoon. So, yung weaknesses na yan, hindi yan katapusan, mga kailaw. Hindi yan yung ending ng ating buhay upang tawagin tayo ng Diyos sa ating pagmimisyon, mga kailaw. Amen? Huwag nating sabihin na hindi na ako karapat-dapat. Di ba? Panginoon, dahil ako'y isang makasalanan. Sinong hindi makasalanan? For all have sinned and come forth short for the glory of God. Lahat tayo nagkasala, mga kailaw. Ang nais lang ng Diyos, bumalik tayo sa Kanya upang i-restore tayo ng ating Panginoon. At kumilos mismo ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga dun sa 2 Corinthians 5:17 kanina, di ba? The old has gone, the new has come. Another example, si Moses, mga kailaw. Si Moses, bago tinawag ng ating Panginoon, di ba, na mag-deliver ng mga Israelites people sa Egypt, pumatay siya ng kapwa niya, di ba? Murderer. Murderer si Moses, mga kailaw. Pero, yun ba ang naging hindrance para tawagin siya ng Panginoon upang ilabas, gamitin siya ng Diyos upang ilabas yung mga Israelites people sa Egypt before? Hindi yun ang naging hindrance, mga kailaw. Pag gusto kang gamitin ng Diyos, sumunod ka lang. Yung mga problema mo sa buhay, yung mga weaknesses mo sa buhay, hindi yun ang titingnan ng Diyos, kundi ang titingnan niya kung gaano ka kapotensyal. Just like Matthew, di ba? Naging writer siya, yung kahinaan niya ginamit ng Diyos upang sa ganon ay mag-share ng word ng kabutihan ng ating Panginoon, mga kailaw. Just like David. Si David, di ba? Si David, mga kailaw, nagkasala si David. Hari na siya noon. Siya yung malapit sa puso ng ating Panginoon. Ngunit nagkasala siya. Plinano niya yung kanyang pagkakasala, mga kailaw. Di ba? Ilagay niyo si Urias sa front para mamamatay na, para masarili ko na yung kanyang asawa. Planted, mga kailaw. Planted. Pero, naging hadlang ba yun upang sa ganon ay mahalin siya ng ating Panginoon? Upang magpatuloy siya na maging hari? Hindi yon naging hadlang, mga kailaw. Si Pablo ay inahabol niyo that time yung mga Christian, pumapatay siya ng mga Christian, meron siyang authority to kill yung mga Christian before. Sinasabi niya mismo na binigyan siya ng ang tawag daw sa James Bond, license to kill, di ba? Pinapatay niya, pero nung na-encounter niya ng Panginoon, di ba? Nung nakasalubong niya ang Diyos, nung binigyan siya ng pagsubok ng ating Panginoon, nakakilala siya sa ating Panginoon. Hindi niya sinabi, hindi kita pwedeng gamitin, Pablo, dahil mamamatay tao ka, ang pinapatay mo pa, mga Kristiyano. Pero nakita natin na hindi yung naging hindrance, ba? Yung failure ni Pablo, hindi yung naging hindrance para tawagin siyang magmisyon para sa gawain ng ating Panginoon, mga kailaw. So, yung mga failures na yan, amen,
Ang ating Panginoon mismo ang nagbibigay ng kadugtungan, bridge, yung gap na yan, ikaw makasalanan ka, ang Panginoon, nandun yung grasya niya, yung mismong grasya ang Panginoon mag-bridge niyan. Yung gap mo na yan, yung pagkukulang mo na yan, dahil hindi natin kaya makailaw. Kaya kung nais kang gamitin ng Diyos, sumunod ka sa ating Panginoon, huwag mong isipin yung problema mo, huwag mong isipin yung weaknesses mo. Ang Diyos mismo ang magtutulay niyan, gagawa ng paraan niyan upang magamit tayo para magmisyon para sa Panginoon o tumulong sa gawain ng ating Panginoon. Yung biyaya niya mismo. Amen? Kaya ka nga nandyan dahil doon sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga ako nandito dahil sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Kung wala yung biyaya ng ating Panginoon, amen? Alangan naman na tatayo ako dito kung hindi kumikilos yung presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Baka wala tayo dito ngayon, hindi ako pupunta sa church. Meron ako pupuntahan. Tinatamad ako pumunta. Ganun, maaaring ganun yung mga nasa isip natin. Pero dahil kumikilos yung presensya ng Diyos sa'yo, gustong-gusto ng Holy Spirit na nasa atin na ma-feed ng Word of God. Kaya tayo nandyan. Amen? Tayong lahat, sumasama tayo sa misyon, di ba? Sa mga missions natin. Sumasama kayo, pupunta tayo. Kung wala yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, kung wala yung bridging ng gap, ng pagkukulang mo, kung walang grasya ng Panginoon doon, hindi tayo susunod doon. Anong gagawin ko sa Biskaya? Di ba? Anong gagawin ko sa Bicol? Anong gagawin ko sa Namnama? Anong gagawin ko dyan sa corner na yan? Pero dahil doon sa presensya ng Diyos, dahil doon sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, yung calling natin, yung pagtawag natin sa Diyos, bagamat pagtawag sa atin ng Diyos, bagamat meron tayong pagkukulang, marumi tayo, masama tayo, pero binabago tayo ng Diyos at tinatawag, rini-restore niya tayo upang tawagin niyang maglingkod sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, sabi niya dito, power flows from presence, not effort. Amen. Kaya nga si Peter magdamag kaming naghuli, Panginoon Magdamag kaming nagtabukol dan sa dagat na yan Di ba? Inunat namin yung mga panghuli namin ng isda, pero magdamag, Panginoon, wala naman kaming nakuha. Awanti na alamin nga, lamasapo. Kuna na, di ba? Inaramid namin nga kabailan na. Amen? Ginawa niya lahat. Pero nung sinabi sa kanya ng Panginoon, diyan mo ihulog. Diyan lang sa malapit, diyan lang sa pampang, diyan lang sa tabi ng bangka mo. At anong nangyari? Ang dami nilang huli. Sometimes, tayo mga kailaw, parang tayo mismo kasi yung nagsusumikap Tayo yung gumagawa ng diskarte. Tayo yung gumagawa ng paraan. Kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Bukas, kaya ko nang bayaran yung utang ko na yan. Kayang-kaya ko na. Ako bahala dyan. Wala nang pag-acknowledge sa ating Panginoon. Wala nang paghiling ng tulong sa Panginoon. Sometimes, pag nag-fail kang gano'n, mas masakit yon. Pero kung binigay mo yan sa Diyos, di ba? Parang sinasabi natin, pag binigay mo na yan sa Diyos, parang magaan lang sa puso natin. Magaan lang sa atin yon dahil alam natin na yung Diyos mismo ang kikilos at tutulong sa atin. Just like Peter, hindi siya mismo. Hindi yung effort niya. Pero nung sinabi ng Diyos, tandaan natin, nung sinabi ng Diyos at sumunod siya, ang dami nilang huli. So, ibig sabihin, nung sumunod siya, hinayaan niya ng Diyos kumilos sa kanyang buhay. Di ba? Magtrabaho na hindi lang siya, hindi yung galing niya ang inisip niya na magaling akong maghuli ng isda. Hindi yun ang inisip niya. Sinunod niya yung Diyos na nagsasabi. At anong nangyari, mga kailaw? Ang dami nilang huli. So, tayo, mga kailaw, huwag tayong manangan lang sa ating sariling kakayanan. Hayaan natin na yung kapangyarihan ng Diyos ay mismo kikilos sa ating buhay. Kasi yung presensya ng Panginoon sa ating buhay ay siyang tutulong sa atin upang sa ganon magampanan natin yung nais ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin kailangang mag-effort.
Lagi mong sinasabi sa, halika na, lakay, hindi ka pumupunta sa church, halika na, sama ka. Ipanalangin mo sa Diyos yan. Ibigay mo sa Diyos yan. In His perfect time. Kagaya ng testimony ni Sister Janice, di ba? Nang hirap niyang tawagin si Brother Gani that time. Bago pa pumunta dito sa kabila, naninigarilyo daw. Pero ngayon, imagine, pag may mga activity, number 1, nandyan na yan, mga kailaw. Kaya tayo, mga kailaw, ipanalangin natin yan, hayaan natin na kumilos yung presensya sa buhay natin, sa Kanya, sa mga prayers mo, kasi talagang hindi natin kaya kung tayo lang mismo ang nag-e-effort, mga kailaw. So, nakita natin in John 21, nagtrabaho talagang all nights, naghuli yung mga sila Peter, pero wala. Pero nung sinabi ng Panginoon, diyan mo ihulog, sobrang dami ang kanilang nakuha, mga kailaw. So, just like Peter, mga kailaw, matatakotin yan. 3 times nga niya dinay ang ating Panginoon eh. 3 beses na dinay niya ang Panginoon. Pero, hindi yung naging hadlang para gamitin siya ng ating Panginoon. Nung ginamit siya ng Panginoon, tandaan natin, nung ginamit siya ng Diyos, nung nirestore niya si Pedro, at nag-mission si Pedro, nung tinanggap niya ang banal na Espiritu, 3,000 people lang na-save, mga kailaw. Tayo din, huwag natin sabihin sa sarili natin, kaya kong ayain yan. Kaya kong iligtas yan, kaya kong papuntahin sa kapilya yan. Huwag natin sabihin, kaya. Amen. Kailangan sabihin natin na ang Diyos mismo ang kuko. Ipanalangin natin yan. Hingin natin sa Diyos yan dahil talagang hindi mo kaya. Hindi mo kayang magligtas. Tayo mismo, mga kailaw, hindi natin kayang iligtas. Iligtas yung sarili natin. Kailangan natin ng Diyos para iligtas yung ating buhay. Kailangan natin ng relasyon sa ating Panginoon upang sa ganon ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Just like Peter, mga kailaw, 3,000 ang nasave sa pamagitan ng kanyang buhay nung ginamit siya ng ating Panginoon. Hindi niya ginawa yon. Nung tinanggap niya, sa Acts 2, nung tinanggap niya ang banal na Espiritu ng Diyos, yung matatakutin na attitude niya, na ugali niya, naging boldness siya. Naging boldly na nag-share ng Word of God, mga kailaw. Hindi na siya natatakot. Naging matapang na siya, mga kailaw. Ganon din tayo. Pag ginamit tayo ng Diyos, di ba? Kagaya nga nung light group nila Sister John Ann, praise God, Lord to God. Alam niyo ba sila, Brother Bong, ganyan? Ang tatapang na nilang mag-share ng Word. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Ang tatapang na nilang mag-testimony sa aming tawag doon sa every morning na devotion namin. Naririnig ko lagi si Brother Bong doon. Di ba wala naman dati, hindi naman natin narinig yan. So, nung kumikilos na ng Diyos sa buhay niya, di ba, nung tinanggap niya, hinayaan ng Diyos kumilos sa buhay niya, di ba, nagsasalita siya, ayon sa nais na ng Panginoon, hindi na siya natatakot dahil alam niyang kumikilos na ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. Amen. So, ano man yung weaknesses natin, ano man yung mga ugali natin before, huwag nating isipin yun, hindi ako pwede, hindi ako dapat. Lahat tayo ay makasalanan, mga kailaw. Pag nagpagamit ka sa Diyos, gagamitin ka ng Panginoon. Siya mismo ang kikilos sa buhay natin. Kagaya ni Brother Bong, ang tapang-tapang niyang mag-testify, mag-share kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Palakpakan natin ang kanyang buhay. Hallelujah. Amen. So, number 3, sabi niya dito, following Jesus lead us into the world. Amen. Hallelujah. So, ang ating Panginoon, hindi niya lang pinatawad si Peter. Amen. He commissioned him. Imbaon na kakabsat. Inikan na iti katungkulan. Kasi nga nung nagkita sila muli, nung natapos ng napako ang Panginoon, nagkaroon sila ulit ng encounter, di ba nagpapakita ang Panginoon nung after na namatay siya doon sa mga disciples. At same situation, mga kailaw, si Pedro nung itinatuwa niya ang Panginoon, nandun siya sa agin inodo da kakabsat.
Hindi nagpakita ni Apo Diyos after his death, nung namatay na siya, nabuhay na siya muli, nagpakita siya muli. Pero sa isang lugar mismo na sa gilid ng dagat, sa settings na muli, nagkakaroon sila ng mangingisda at ganun din yung sitwasyon. Napagod sila maghapon pero sinabi ng Panginoon, diyan mo ihulog. Ang dami nilang isda. Oh, magdala kayo dito ng isda at ihihawin ko. Ihihawin ko, magkakain tayo. So naalala niya that time. Naalala niya yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga nung that time na nagharap-harap sila, tinanong siya ulit ng ating Panginoon. Sabi niya kay Peter, tinanong niya kung mahal na mahal niya ang ating Panginoon. 3 times siyang tinanong. Mahal na mahal mo ba ako, Pedro? Oo naman, Panginoon. Mahal, then feed my sheep. Mahal na mahal mo ba ako, Pedro? Yes, Lord. O di pakainin mo yung aking mga tupa. Mahal na mahal mo ba ako, Panginoon? Mahal mo ba ako, Pedro? Opo naman, Panginoon. Then feed my sheep. So, naalala niya yon, mga kailaw. Kaya, hindi naging hadlang sa ating Panginoon yung ginawa ni Pedro that time, yung pagtatuan sa kanya. Pero, after that, di ba, rinestore niya si Pedro, at nung na-restore niya si Pedro, tinanggap niya yung Holy Spirit galing sa ating Panginoon, ginamit siya ng ating Panginoon. So, yung restoration na ginawa niya kay Pedro, mga kailaw, yung after na tinatuan niya ang Panginoon, nagkasala sa Diyos, di ba? Hindi yun ang tinignan ng Panginoon, kundi rinestore niya para sa kanyang mission, mga kailaw. Tayong lahat. Kayo din na nandyan, mga kailaw. Kaya tayo na nandyan ay dahil binigyan tayo ng bagong identity ng Panginoon, binigyan tayo ng bagong direksyon ng ating Panginoon, binago niya yung ating mga pananaw at ngayon, hindi lang tayo uupo dyan, pero gagamitin tayo ng Panginoon upang patuloy na ipahayag ang kanyang kadakilaan. Amen? Palapakan natin ang Diyos. So, huwag nating isipin kung ano man yung mga nagawa natin before. Amen? Kalimutan natin yun. Kayang i-restore yun ng Diyos. Huwag mong isipin na sobrang nagkamali ako sa iyo, Panginoon. Ayaw ko nang pumunta sa church. Sobrang pagkukulong ka sa iyo. Ayaw ko nang pumunta. No. Huwag mong isipin yan. Ang sabi ng Diyos sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Idulog mo lang sa Panginoon yun, ilapit mo lang sa Panginoon yan, kaya kang i-restore ng Diyos. Kaya kang muling gamitin ng Panginoon para sa kanyang misyon, para sa kanyang trabaho. Yun ang nais ng Diyos sa atin lahat. Yung pupunta sa kanyang mission o ibig sabihin magpapagamit tayo sa ating Panginoon, mga kailaw. Pakainin natin yung tupa ng ating Panginoon, mga kailaw. So, huwag nating isipin yung mga struggles natin. Again, yung napapagod na tayo, nakukompromiso tayo. Kalimutan natin yon, mga kailaw. Hayaan natin ang Diyos mismo ang kikilos sa ating buhay. At huwag natin kaya ko yan. Kalimutan mo, kaya ko yan. Parang tayo nag-e-effort, no? Kalimutan natin yon. Hayaan natin ang presensya ng Diyos ang dapat magpuno sa ating mga kailaw. Hindi natin kayang magbisyon. Sabi ko nga kanina, anong gagawin ko sa Liwan? Anong gagawin ko sa Corner? Bakit ako sasama kay Bishop? Di ba? Bakit ako pupunta ng Bicol? Anong gagawin ko doon? Pero pag hinayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa iyo, magaan yun. Masaya, masarap maglingkod sa ating Panginoon, mga kailaw. Hallelujah. Lalo na yung mga light groups, di ba? Pag nakiki-attend kayo sa mga light groups, masaya. Hindi lang sharing of word ang ating ginagawa doon, kundi ganun din, may kainan. Natatandaan nyo kahapon, nag-invite ulit si Brother Ogie. Alam niyo, ang sarap, ang sarap mag-invite yan. Pag nag-invite siya, dapat nandun kayo. Ang sipag, ang bait nilang mag-asawa, ang dami nilang niluluto. Pag nagdun kami, busog na busog kami. At ang sasarap pa ng kanilang luto. Kaya ini-encourage ko kayo, pag nag-invite sila or yung mga light group natin,
Hindi lang sharing of word yon, sharing of kainan din, mga kailaw. Kaya masarap. Diba? Nag-i-enjoy kami. Nag-i-enjoy kami dahil nag-i-enjoy tayo dahil kumikilos yung Diyos sa buhay natin. Kasi anong gagawin mo doon kung wala yung presensya ng Diyos sa buhay mo? Isturbo lang data. Inaki digital talon, inaki digiroas, inaagboyat di sine. Amen? Pero yung kung nandyan yung presensya ng Panginoon, nandun lagi yung uhaw na heart natin, yung Holy Spirit natin, uhaw lagi salita ng Panginoon, nakikijoin ka dahil yun ang nais ng banal na Espiritu na siyang nakatira sa atin. So, huwag tayong mag-effort. Di ba? Ibigay natin sa Panginoon yung mga ginagawa natin para sa Kanya. Huwag nating isipin na kayang-kaya ko yan. Kaya ng ating Panginoon. Huwag tayong ma-pressure, mga kailaw. Ang sarap maglingkod sa ating Panginoon, mga kailaw. Ibigay lang natin sa Diyos. Napakasarap yung pakiramdam na tayo'y nagkakasama, nag-share ng Word of God, nagkakainan, pumupunta sa mga misyon. Kaya siguro, itong first week ng February, baka darating na si Bishop, baka mag-aayayan sa Ilocos, di ba? Kasi nakabalak na pupunta ng Ilocos. O sino gustong pumunta sa Ilocos? Masarap mag-mission doon, di ba? May mga side trips eh. Pag nag-mission tayo, siyempre hindi lang naman doon sa lugar kung saan tayo pupunta. May mga side trips diyan, may mga gagawin din tayo diyan na siyempre parang relaxation naman, mga kailaw. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag natin i-pressure yung mga sarili natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hayaan lang natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin upang magampanan natin yung tungkulin natin o yung nais ng Diyos sa buhay natin. Hayaan nating i-restore niya yung buhay natin. Huwag nating isipin na hindi na ako karapat-dapat. Bayaan mo ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Kaya tayong i-restore ng Panginoon. Just like yung kay Peter, di ba? Kay Matthew, di ba? So, rinestore yan ng ating Panginoon. Kay David, kay Moses, lahat yan ginamit ng Panginoon despite of their weaknesses, mga kailaw. Kaya, kung ano man yung iniisip mo ngayon na pagkukulang, weaknesses dyan, kayang baguhin ng Diyos. Kayang i-restore yan ng ating Panginoon. So, yung mga kabiguan na yan, hindi yan katapusan. Amen? Hindi yan katapusan, mga kailaw. Kagaya nung walang lambat, walang nakuha na lambat, hindi yun ang katapusan ng buhay ni Peter. Pero nung sumunod sa Panginoon, sobra-sobrang isda ang kanilang nahuli. At hindi lang pangingisda ang kanyang naging trabaho, kundi mangingisda ng mga kaluluwa na gustong iligtas ng ating Panginoon. Kaya, muli, ini-encourage ko na ang bawat isa, mga kailaw, magpatuloy tayo sa Panginoon, hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Hindi natin kayang maging perfecto. Hindi natin kaya yun. We need the presence of the Lord. Yung mga shortcomings natin, we need Lord to gap. We need the Lord to bridge that gap, mga kailaw. Amen? Yung mga pagkukulang na yan, ang Panginoon lang ang kayang magdugtong upang sa ganon ay patuloy tayong maglingkod, kumilos ayon sa nais niya. Tumay tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ang mga pagkukulang namin, Panginoon, ang mga hadlang upang magamit mo ang aming mga buhay. Hindi namin sasabihin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat dahil talagang hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Dahil makasalanan kami talaga, Panginoon. But we thank you, Lord, for your grace, for your love, Lord God. You restored us, O God. Binago mo kong muli, Panginoon. Inaya mo kami, Panginoon. Hindi mo tinignan ang makahinaan namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I-restore mo ang aming buhay, Panginoon. Binago mo, Lord. Binigyan mo ng bagong direction, O Jesus. Pinalitan mo ang aming mga pangalan. You change our name, Lord God.
mula sa makasalanan, Panginoon Ama, sa unti-unti mong pagbabago ng aming buhay because of your grace, Lord God. Yung aming mga pananaw, Lord God, we thank you, Jesus. Hindi na lang kami nakafocus sa aming mga sarili, Lord God, pero nakafocus na kami, Panginoon, kung ano yung purpose mo sa aming buhay, Lord. Ngayon, ang prayer namin, Lord, ang request namin, Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na magamit sa iyong kaharian, sa iyong kaparaan, O Diyos, na mag-share mo yung dakilang salita, Panginoon, hindi lang sa kapitbahay, sa mga trabaho, Panginoon Ama, kung saan mo kami dinadala, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na laging manguna, O Diyos, ang iyong pag-ibig, Panginoon, yung nais, yung desire namin to share your goodness, to share your word, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Napakaraming trabaho, Panginoon naman sa iyong kaharian. Napakarami, Panginoon. Ipuin mo ang aming puso na maglingkod, Panginoon. Ipuin mo ang aming mga buhay, O Diyos, na makasunod, Panginoon, sa iyong direction sa aming buhay, Lord God. Kayo ang magpuno, Panginoon, ng aming pong mga pagkukulang. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Napakabuti mo. Salamat sa mga reminders, Lord, sa mga salita mo na aming pong narinig muli sa bago ko, na hindi pa lahat lang ang mga kahinangan, kundi, Panginoon, kung nais mo, Panginoon, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Ikaw lang, Panginoon, wala nang iba ang pwedeng mag-preach sa mga pagkukulang namin, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, napakabuti mo. Again, Lord God, sa ilamang pinakatas magpuri pagsamba in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon upang muli ay magsamba sa Kanya at i-celebrate ang Kanyang buhay sa ating buhay. So, ang verse po natin sa pagbibigay ay 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, sa bawat pagbibigay po natin, binibigyan din ito. Ang pagbibigay ay dapat nakusang loob at mula sa puso. Hindi ito dapat gawin dahil tayo ay napipilitan o dahil tayo ay nahihiya. Ito ay nagpapahiwatig ng kagalakan at handang loob sa pagpapakita na ikinagagalak ng Diyos ang mga taong nagbibigay ng may pusang loob na diwa na umaayon sa kanyang sariling kalikasan na mapagbigay. Binibigyan din nito ang mga ugali sa likod ng pagbibigay ay kasing halaga sa mismong gawain. Ang ating kusang pagbibigay ay nagpapahiwatig ng ating kagalakan sa Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat po, Lord, sa iyong walang hanggang pagmamahal at pagbibigay sa amin ng lahat ng kailangan namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Pinapadama mo sa amin na ang pagbibigay ay hindi isang obligasyon, kundi isang pagpapahayag ng aming pasasalamat at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo po kami na magbigay mula sa ilalim ng aming puso. Hindi dahil sa pilit o sa hiya, kundi dahil sa kagalakan at pusang loob. Turuan mo po kami na makita ang bawat pagkakataong ibigay bilang isang pagkakataong makasama ka sa pagpapalaganap ng iyong biyaya sa iba. Patnubayan mo po ang aming mga puso na nagpasya ng tama tungkol sa aming mga kakayahan at bigyan
Hesus Kristo, aming tagapagligtas. Amen. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating panghuling awitin. Are you ready to receive the blessing of God? Amen. Let's declare it right now. Hallelujah, Jesus. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Towards face toward you. And give you peace. See
10:19, I have given you the authority to trample down the snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na yan, Panginoon naman. Nabalutin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan muli sa lingkong ito, Panginoon. Ayan, ikaw lang may nakasabi mong buhay. Protektahan mo kami, Panginoon naman, sa anumang gawain ng tao. Because, Lord God, binigyan mo kami ng authority. Thank you, Lord, for that authority. At binigyan mo kami ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Maraming salamat.